Alam mo ba, may mga pagkakataon na hindi ka lang basta nasasaktan o nagre-react. Ikaw mismo, hindi mo namamalayan. Ikaw na pala ang kumokontrol. Hindi lahat ng manipulation ay sinasadya. Minsan, nakatago ito sa paraan ng pagsasalita mo, sa pagiging mabait mo, o sa simpleng paghingi mo ng atensyon at validation. At ang mas nakakagulat, posibleng ginagawa mo ito nang hindi mo alam. Sa video na ito, aalamin natin ang psychology ng pagiging manipulative ng hindi mo namamalayan, kung paano ito nagsisimula, bakit mo ito ginagawa, at kung paano nito naaapektuhan ang mga tao sa paligid mo. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Hindi mo alam, manipulative ka, na ang tahimik na kontrol na ginagawa mo araw-araw. May mga araw na akala mo, nagpapakatotoo ka lang. Sinasabi mo kung ano ang nararamdaman mo. Ipinapakita mo kung gaano ka nasasaktan o nadidisappoint. Pero hindi mo napapansin. Unti-unti mo na palang kinokontrol ang takbo ng emosyon ng ibang tao. Halimbawa, kapag hindi ka napagbigyan, bigla kang tumatahimik. Hindi ka na umiimik. Nagiging malamig ka. Sa isip mo, nagpapahinga ka lang. Pero sa kanila, may mensahe itong hindi mo sinasabi. Parang sinasabi mo na may mali silang ginawa at dahil doon nagsisimula silang mag-adjust para sa'yo. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil ayaw nilang maramdaman ulit ang distansya mo. Ito ang tinatawag sa psychology na silent manipulation. Hindi ito lantaran. Walang direktang utos o pananakot, pero may kontrol. Tahimik pero epektibo. Minsan, ginagamit mo rin ang pagiging understanding mo para makuha ang gusto mo. Yung tipong sasabihin mong okay lang kahit hindi naman. Pero sa loob mo, umaasa ka na mapapansin nila at babawi sila. Kapag hindi nila ginawa, nasasaktan ka. At minsan, pinaparamdam mo iyon sa paraang hindi direkta. Hindi ka masamang tao. Hindi mo ito sinasadya. Pero ang totoo, natutunan mo lang ito bilang paraan para maprotektahan ang sarili mo, para maiwasan ang rejection, para makuha ang atensyon na hindi mo kayang hingin ng direkta. Ang problema, habang ginagawa mo ito, unti-unting nawawala ang malinaw na komunikasyon at napapalitan ito ng hula, guilt at emotional pressure. 2. Ang psychology ng inosenteng manipulation, mga gawain. Akala mo normal lang. May mga bagay kang ginagawa na akala mo normal lang. Mga kilos na parang wala namang masama. Pero sa ilalim nito, may impluwensya kang hindi mo napapansin. Halimbawa, kapag may gusto kang mangyari, hindi mo ito sinasabi ng direkta. Dinadaan mo sa pabirong salita o pahaging. Parang wala lang, pero may inaasahan kang reaksyon. Kapag nakuha mo ang gusto mo, parang natural lang. Pero kapag hindi, bigla kang nagbabago ng tono, nagiging tahimik o medyo iritable. Sa psychology, ito ang tinatawag na indirect manipulation. Hindi mo pinipilit ang tao, pero ginagabayan mo ang emosyon nila para kumilos ayon sa gusto mo. Isa pang halimbawa ay ang pagiging sobrang bait. Lagi kang nagbibigay, lagi kang available, pero sa totoo, may kapalit kang hinihintay. Hindi man malinaw, pero umaasa ka na babalik ito sa'yo. Kapag hindi nangyari, nakakaramdam ka ng sama ng loob. At minsan, ipinapakita mo ito sa paraang hindi direkta. Parang gusto mong maramdaman nila ang pagkukulang nila. Hindi mo ito ginagawa para manakit. Ginagawa mo ito dahil iyon ang nakasanayan mong paraan para makuha ang kailangan mo. Minsan, lumaki ka sa environment na hindi madaling magpahayag ng gusto. Kaya natuto kang gumamit ng subtle na paraan. Ang problema, nagiging cycle ito. Hindi nila alam ang tunay mong gusto. At ikaw naman, umaasa na maiintindihan ka nila kahit hindi ka nagsasalita ng diretso. Dito, nagsisimula ang inosenteng manipulasyon. Mga gawin na akala mo normal lang, pero unti-unting nagiging paraan ng pagkontrol sa emosyon ng iba. 3. Paano ka nagiging manipulative? Nang hindi mo namamalayan ayon sa psychology,
Hindi nagsisimula ang manipulation sa intensyon na manakit. Kadalasan, nagsisimula ito sa simpleng pangangailangan. Gusto mong marinig. Gusto mong maintindihan. Gusto mong mahalin sa paraan na gusto mo. Pero kapag hindi mo ito kayang sabihin ng direkta, dito pumapasok ang mga paraan na hindi mo namamalayan. Halimbawa, kapag pakiramdam mo hindi ka napapansin, bigla kang nagiging distant. Hindi mo sinasabi kung ano ang kulang, pero inaasahan mong mararamdaman nila iyon. Sa psychology, ito ay paraan ng emotional signaling. Gumagamit ka ng emosyon para magpadala ng mensahe na hindi mo masabi sa salita. Minsan naman, ginagamit mo ang guilt. Hindi sa paraang malinaw, kundi sa mga linyang parang wala lang. Mga salitang may halong lungkot at expectation. At dahil dito nakakaramdam sila ng obligasyon na ayusin ang sitwasyon, hindi mo sinasadya. Pero nagiging paraan ito para makuha mo ang gusto mo nang hindi mo hinihingi ng diretso. May pagkakataon din na pinipili mong hindi magsalita para maiwasan ang conflict. Pero sa loob mo, naiipon ang sama ng loob. At kapag lumabas ito, hindi na ito malinaw na komunikasyon, kundi emosyon na may halong pressure. Ito ang tahimik na anyo ng manipulation. Hindi ito agresibo, pero may epekto. Sa totoo lang, natutunan mo lang ito bilang paraan para protektahan ang sarili mo. Para hindi ka ma-reject. Para hindi ka masaktan. Pero habang ginagawa mo ito, lalo mong pinapalayo ang malinaw na koneksyon sa ibang tao. At doon mo unti-unting nagiging manipulative ng hindi mo namamalayan. 4. Victim ka ba o manipulator? Ang delikadong linya na hindi mo napapansin. May mga pagkakataon na sigurado kang ikaw ang nasasaktan. Ikaw ang hindi naiintindihan. Ikaw ang laging nag-a-adjust. Pero minsan, sa gitna ng sakit na iyon, hindi mo napapansin na nagbabago na rin ang paraan mo ng pagharap sa iba. Kapag pakiramdam mo hindi ka pinapakinggan, inuulit-ulit mo ang nararamdaman mo hanggang mapansin ka. Hindi mo sinasadyang ipilit, pero gusto mong maramdaman nila ang bigat ng dinadala mo. Sa psychology, ito ay isang manipulative pattern na nagmumula sa pagiging victim. Hindi ito dahil gusto mong kontrolin sila, kundi dahil gusto mong maibalik ang balanse na pakiramdam mo ay nawala sa'yo. Minsan, ginagamit mo ang sariling sakit bilang paraan para makuha ang atensyon. Hindi mo man sabihin, pero umaasa kang mag-a-adjust sila dahil nakikita nilang nasasaktan ka. At kapag hindi nila ginawa iyon, mas lalo kang nasasaktan. Mas lalo mong pinaparamdam ang distansya o lungkot. Dito nagiging malabo ang linya. Hindi mo na alam kung ikaw ba ang biktima o ikaw na rin ang naglalagay ng pressure sa iba. Ang totoo, pwedeng pareho. Pwedeng nasaktan ka. At dahil doon, natutunan mong gumamit ng emosyon para protektahan ang sarili mo. Hindi ito masama sa simula. Pero kapag hindi mo ito napansin, nagiging cycle ito ng pain at control. Imbes na malinaw na komunikasyon, napapalitan ito ng guilt, pressure, at hindi pagkakaintindihan. At doon mo makikita ang delikadong linya. Kung saan ang pagiging victim, unti-unti nang nagiging manipulasyon ng hindi mo namamalayan. 5. Gaslighting without knowing. Ang sikolohiya ng hindi sinasadyang panlilin lang. May mga pagkakataon na hindi mo sinasadya, pero napapaisip mo ang isang tao kung tama pa ba ang nararamdaman niya. Kapag may nagsabi sa iyo na nasaktan siya, minsan ang sagot mo ay hindi pag-unawa, kundi pagkontra. Sasabihin mo na hindi naman ganoon ang ibig mong sabihin, na masyado lang siyang sensitive, na wala namang mali sa ginawa mo. Sa isip mo, ipinapaliwanag mo lang ang side mo. Pero sa kanya, parang unti-unting nabubura ang tiwala niya sa sarili niyang emosyon. Sa psychology, ito ang tinatawag na gaslighting, at hindi ito laging sinasadya. Minsan, ginagawa mo ito dahil ayaw mong makaramdam ng guilt. Ayaw mong isipin na ikaw ang may pagkukulang. Kaya mas pinipili mong baguhin ang interpretasyon ng nangyari. May pagkakataon din na hindi mo talaga naiintindihan ang epekto ng actions mo. Kaya kapag may nag-react, iniisip mong mali sila, hindi ikaw. Pero habang inuulit mo ito, unti-unting nagiging pattern. Ang taong kausap mo, nagsisimula ng magduda sa sarili niya. Tinatanong niya kung valid ba ang nararamdaman niya o baka nag-o-overreact lang siya.
Hindi mo intensyon na lokohin siya. Pero ang epekto, parang ganun na rin. Ang hindi mo napapansin, hindi lang siya ang nawawala sa sarili. Pati ikaw, nawawala sa tunay na accountability. Dahil sa halip na harapin ang posibilidad na nagkamali ka, pinipili mong baguhin ang realidad ng sitwasyon. At doon nagsisimula ang hindi sinasadyang panlilinlang. Tahimik paulit-ulit at unti-unting sumisira ng tiwala. 6. Ang subtle manipulator. Mga salitang ginagamit mo na may lihim na kontrol. Hindi lahat ng manipulation ay nakikita sa kilos. Minsan, nasa paraan ito ng pagsasalita mo. Sa mga salitang mukhang normal, may mga mensaheng may lalim na hindi agad napapansin. Halimbawa, kapag sinabi mong bahala ka kung gusto mo, parang binibigyan mo sila ng choice, pero sa tono at sitwasyon, ramdam nila na may tamang sagot kang inaasahan. Kapag sinabi mong ayos lang ako kahit hindi mo direktang hinihingi ang kailangan mo, pero umaasa kang mararamdaman nila iyon at kikilos sila para sa'yo. Sa psychology, ito ay anyo ng subtle manipulation kung saan ginagamit ang salita para magbigay ng impluensya ng hindi direkta. Minsan gumagamit ka rin ng comparison, yung tipong sinasabi mong sana ganito ka rin tulad ng iba. Hindi mo sila pinipilit, pero naglalagay ka ng pressure na magbago sila ayon sa gusto mo. May mga pagkakataon din na inuulit mo ang isang ideya hanggang unti-unti nilang tanggapin, kahit hindi nila napapansin kung paano sila naapektuhan. Hindi mo ito ginagawa para manakit, kundi dahil iyon ang paraan na natutunan mong magpahayag, lalo na kung nahihirapan kang magsabi ng direkta. Pero habang tumatagal, ang simpleng salita nagiging instrumento ng kontrol at ang komunikasyon nawawala sa pagiging malinaw. Ang taong kausap mo napipilitang magbasa ng hindi mo sinasabi at doon nagsisimula ang pagkalito. Ang totoo, hindi mo kailangan itago ang mensahe mo sa likod ng salita dahil mas nagiging malaya ang relasyon kapag malinaw ang sinasabi. Pero hanggat hindi mo ito napapansin, mananatili kang subtle manipulator, gumagamit ng mga salitang may lihim na kontrol nang hindi mo namamalayan. 7. Bakit ka nakokontrol ng hindi mo alam at mas nakokontrol mo rin sila? May mga pagkakataon na pakiramdam mo, ikaw ang laging naaapektuhan. Ikaw ang sumusunod. Ikaw ang nag-a-adjust. Pero kung titingnan mong mabuti, may mga sitwasyon din na ikaw ang nagdidikta ng emosyon ng iba. Sa psychology, may tinatawag na emotional loop. Kung paano ka tumugon sa isang tao, ganun din ang magiging tugon nila sa'yo. Kapag madali kang maapektuhan, mas nagiging sensitibo ka sa kilos nila. At dahil doon, nagbabago rin ang paraan nila ng pakikitungo sa'yo. Unti-unti, natututo silang umiwas sa mga bagay na ikakasakit mo. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil ayaw nilang mag-trigger ang reaksyon mo. Sa ganitong paraan, kahit hindi mo sinasadya, nakokontrol mo ang behavior nila. Pero sa kabilang side, ikaw rin ay nakokontrol ng emosyon nila. Kapag malamig sila, nagiging anxious ka. Kapag may distansya, mas lalo kang kumakapit. Ito ang cycle na bihirang mapansin. Pareho kayong naaapektuhan at pareho kayong nag-a-adjust base sa reaksyon ng isa't isa. Hindi malinaw kung sino ang may kontrol. Dahil ang totoo, pareho kayong nahuhulog sa pattern. Minsan, akala mo powerless ka. Pero sa paraan ng pag-react mo, nagkakaroon ka rin ng impluensya sa kanila. At minsan naman, akala mo ikaw ang may kontrol. Pero ang totoo, kontrolado ka rin ng takot mo na maiwan o hindi maintindihan. Dito mo makikita na ang kontrol hindi lang tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol sa emosyon na hindi napapansin. At habang hindi ito napuputol, mananatili kayong parehong nakokontrol at parehong kumukontrol ng hindi ninyo alam. 8. Emotional manipulation na hindi mo alam, ginagawa mo. May mga pagkakataon na ginagamit mo ang emosyon mo, hindi para magpahayag, kundi para makuha ang gusto mo. Hindi mo ito napapansin dahil natural lang itong lumalabas. Kapag nasasaktan ka, ipinapakita mo. Kapag nadidisappoint ka, pinaparamdam mo. Pero sa ilalim nito, may epekto kang hindi mo nakikita. Halimbawa,
Kapag hindi nasunod ang gusto mo, nagiging tahimik ka o malamig. Hindi mo sinasabi kung ano ang kailangan mo, pero umaasa kang magbabago sila para bumalik ka sa dati. Minsan naman, mas pinapalaki mo ang nararamdaman mo para mas mapansin. Hindi dahil gusto mong manakit kundi dahil gusto mong marinig. Sa psychology, ito ay emotional manipulation. Hindi ito laging sinasadya pero nagiging paraan ito para makontrol ang sitwasyon sa pamamagitan ng emosyon. May pagkakataon din na ginagamit mo ang lungkot para makakuha ng atensyon. O kaya ang galit para maiwasan ang usapan na ayaw mong harapin. Habang tumatagal nagiging pattern ito na hindi mo namamalayan. Ang taong kausap mo natututo ng mag-adjust base sa emosyon mo imbes na sa malinaw na komunikasyon. At ikaw naman, lalo pang umaasa na maiintindihan ka kahit hindi mo sinasabi ng diretso. Hindi ka masamang tao. Ginagawa mo lang ito dahil iyon ang paraan na natutunan mong mag-cope. Pero ang totoo mas nagiging healthy ang relasyon kapag ang emosyon hindi ginagamit para kontrolin, kundi para magpaliwanag. Dahil kapag ang emosyon nagiging instrumento unti-unti nitong pinapalitan ang katotohanan ng sitwasyon. At doon nagsisimula ang emotional manipulation na hindi mo alam ginagawa mo. 9. Ang good person trap. Kapag ang kabaitan mo ay manipulation na pala, may mga tao na kilala bilang mabait, laging nandyan, laging nagbibigay, laging umiintindi, at maaaring isa ka sa kanila. Sa paningin ng iba, wala kang ginagawang mali. Pero sa loob mo, may mga inaasahan kang hindi mo sinasabi. Kapag may kailangan sila, nandyan ka agad. Kapag may problema, ikaw ang takbuhan. Pero kapag ikaw na ang may kailangan, umaasa kang kusa nila itong mararamdaman. Kapag hindi nila ginawa, unti-unti kang nasasaktan. At minsan, pinaparamdam mo iyon sa paraan na hindi direkta. Sa psychology, ito ang tinatawag na good person trap, kung saan ang kabaitan nagiging paraan para makuha ang pagmamahal at validation na hindi mo kayang hingin ng direkta. Hindi mo ito ginagawa para manloko. Ginagawa mo ito dahil gusto mong maging mahalaga. Gusto mong mapatunayan na karapat-dapat kang piliin. Pero habang ginagawa mo ito, nagkakaroon ng silent expectation sa bawat kabutihang ginagawa mo. At kapag hindi ito nasuklian, nagiging sama ng loob. Ang problema, hindi alam ng ibang tao ang hinihingi mo dahil hindi mo ito sinasabi. Kaya kahit gaano kakabait, nagkakaroon ng emotional pressure sa relasyon. Hindi dahil masama ka, kundi dahil ginagamit mo ang kabaitan bilang paraan para makontrol kung paano ka tratuhin. Ang totoo, hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng pagbibigay ng sobra. Dahil ang tunay na koneksyon, hindi nabubuo sa utang na loob kundi sa malinaw na pag-unawa sa isa't isa. At doon mo makikita na ang kabaitan, kapag may kapalit na inaasahan, unti-unti nang nagiging manipulasyon ng hindi mo namamalayan. 10. Hindi lahat ng manipulator. Masama ang psikolohiya ng unconscious control. Kapag narinig mo ang salitang manipulator, agad mo itong iniuugnay sa panlilinlang at pananamantala. Parang may masamang intensyon. Pero sa psychology, hindi lahat ng manipulation ay ganito. May mga tao na nagiging manipulative hindi dahil gusto nilang manakit, kundi dahil iyon ang natutunan nilang paraan para makuha ang kailangan nila. Minsan galing ito sa kakulangan ng malinaw na komunikasyon. Lumaki ka sa environment na hindi madaling magpahayag ng emosyon, kaya natuto kang gumamit ng indirect na paraan. Imbes na magsabi ng gusto, dinadaan mo ito sa kilos at reaksyon. Imbes na humingi ng atensyon, inaantay mong kusang ibigay ito sa'yo. Ito ang tinatawag na unconscious control. Hindi mo alam na may impluensya ka na sa emosyon at desisyon ng iba. Halimbawa, kapag ikaw ay nasasaktan, nagiging tahimik ka o lumalayo. Hindi mo sinasabi kung bakit, pero umaasa kang hahabulin ka nila. Kapag ginawa nila iyon, lalo mong napapatibay ang pattern. Hindi mo namamalayan na natututo silang mag-adjust para hindi ka mawala o masaktan. Hindi ka masamang tao. Nag-a-adjust ka lang base sa kung ano ang alam mong paraan para makaramdam ng seguridad. Pero habang hindi mo ito napapansin, nagiging paulit-ulit ang cycle. Ang relasyon hindi na umiikot sa malinaw na usapan, kundi sa hula at emosyon. Ang mahalagang tandaan,
Ang pagiging manipulative ay hindi agad nangangahulugang masama ka. Pero ito ay senyales na may mga bagay kang hindi pa kayang ipahayag ng direkta. At doon nagsisimula ang pagbabago. Kapag nakita mo ang unconscious control sa sarili mo, may pagkakataon kang palitan ito ng mas malinaw at tapat na koneksyon. Minsan, hindi natin napapansin. Yung mga bagay na akala natin normal lang, yun na pala ang unti-unting sumisira sa paraan ng pakikitungo natin sa iba. Hindi dahil masama tayo, kundi dahil may mga emosyon tayong hindi pa natin kayang ipahayag ng direkta. Sa bawat tahimik na paglayo, sa bawat salitang may halong expectation, at sa bawat emosyon na ginagamit natin para marinig, nandun ang mga bagay na kailangan nating maintindihan. Dahil ang tunay na growth, hindi lang tungkol sa pag-intindi sa ibang tao, kundi sa pagharap sa sarili nating mga hindi napapansing pattern. At kapag nakita mo iyon, doon nagsisimula ang mas malinaw, mas totoo at mas malayang koneksyon. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.